Ito ay isang kwento na hango sa totoong buhay. Ito ay istorya ng 5 weirdong kalalakihan na naisipang mag-magnet fishing sa isang abandonadong resort dahil sa pag-aakala na sila may matatagpo ang kakaibang mahalagang bagay. Ngunit, subalit datapwat sa hindi inaasahang pagkakataon ay isang kagilagilalas, kahindik-hindik at katakot-takot na bagay ang kanila natagpuan. Nag-umpisaan lahat, Miyerkules ng umaga, biglang nagkayayaan ang 5 weirdong magbabarkada na pumasok sa isang lagusan na natagpuan nila na tila ba lagusan papuntang Encantadia. Pinasok nila ang isang masukal na daan at tila ba walang kakaba-kaba kahit na hindi nila alam ang kanilang patutunguhan. Kahit na hindi nila alam kung bigla na lang may papana sa kanila sa daan, ay talagang tumuloy pa rin ang 5 weirdong kalalakihan. At sa hindi inaasahan, sa hindi kalayuan, ay isang maliit na mini falls ang kanila natagpuan. Ngunit subalit tatapwat, isang supot ng santol ang kanilang natanaw sa kasulok-sulukan, kaya mukhang natutukso ang ating bida na gumawa ng kasamaan. Ngunit hindi maaari dahil baka ito ay pain lamang. Baka pag kinain namin to, kami ay maging isang kwento na lamang. Kaya patuloy na naglakad pa rin ang mga weirdong kalalakihan at sa hindi kalayuan ay kanila natagpuan ang tila isang pribadong resort na inabandona na lamang at tila bang ang naliligo na lang ay isang buong angkan ng butete na umarkila pa ng 2 ban. Atin namang matatanaw sa hindi kalayuan ang isang inabandonang cottage na tila ba kagalagalilas ang katayuan at nalaman ng ating mga bida na tila ba meron na rin ditong ibang taong pumunta at nag-bonfire pa. Mabigat ang pakiramdam ng ating mga bida sa cottage na ito, kaya minabuti na lamang nila na humanap ng ibang pwesto, kaya bumalik na lamang sila sa tapat ng maliit na mini falls at dito nagluto dahil nakaramdam na ng gutom ang ating mga bida, kaya nagsaing na sila ng bigas na 1 kilo sa tag 35. Ngunit subalit datapwat, bukod sa ang kutsilyo na dala nila ay bread knife, ang kanilang dala-dala pangkalan ay nagluluko at ayaw nang gumana dahil nasira ang wirings nito, pero buti na lamang meron silang dala-dalang reserba na 1 kalan na vintage na, kaya ito ay kanila pa rin napagana at sila ay makakapagluto na ng masaya at mapayapa. Galit na nagdikdik ng paminta, bawang at asin ang ating mga bida at naghiwa na rin ng sibuyas na pula para sa kanyang lulutuin na kanilang merienda na napakasarap na tuyong adobo na nagmamantika-mantika na talaga nga namang unang subo pa lang high blood ka na. Maya-maya pa isang magandang balita dahil naluto na ang kanilang kanin, kaya habang inihintay pa na maluto ang ulam ay naligo na lamang muna ang isang weirdo nilang kasama at ang isa namang nilang kasama na nakapula ay tila ba nagmamatsyag kung meron nga bang taong nagmamasid at mamamana. Maya-maya pa ay nilagyan na nga pala ng mga pampalasa ang lulutuin nilang adobo tulad ng toyo at suka, daon ng laurel, paminta at isang supot ng asukal na ninakaw pa nila sa bahay nila. Yun na nga guys, dumating na ang magnet namin, kaya magma-magnet fishing na kami. Tara tignan natin, unbox natin kung ano ba talagang tali. Siyempre kailangan ng tali para dito itatali sa magnet na to. Yan. Yan o. Magnet 304. Gano'ng kalakas ang magnet niyan, pre? Sobrang lakas nito, pre. Testing natin. Ayun guys, may isa pa kaming maliit. Yan. Maliit na magnet naman. Pagdikitin mo, pre. Ayun o. Uy, grabe. Sobrang kapit na itong magnet na to, guys. Galit na galit. Ganun siya kakapit, guys. Napakalupit na ito. Kaya maunguha tayo ngayon, guys. Kung ano, curious kasi kami, guys, kung ano yung mga nasa malalalim na parte ng mga ilog, mga kanal. Kaya i-testing natin, guys, kung may makukuha ba mga bakal. Kaya umpisahan natin, guys. Ayan, tiyatali na ni Baron, oh. Dali-dali na nga naghanda ang ating bida, itinali niya na ang kanilang magnet at siya ay nag-umpisa na maghanap ng mga kakaibang bagay sa ilalim ng ilog. At siya ay lubos na umaasa na meron siyang makukuhang mga importanteng bagay or mga kakaibang bagay. Ngunit subalit datapwat sa kasamaang palad ay wala siyang nakuha, kaya lumipat na lamang siya ng pwesto at siya ay dumiretso ulit dito sa isang pribadong resort na abandonado. Dito meron.
Maya-maya pa ay may nakuha na ang ating bida na 30 pirasong dahon ng mangga at 2 pirasong basura. Matatanaw naman natin sa hindi kalayuan ang mga botete na nagtatawanan na tila ba tinutukso at pinagtatawanan pa ang ating bida dahil wala siyang nakuha. Pero hindi pa rin sumuko ang ating bida kaya sinubukan niya pa rin maganap sa ibang parte at siya ay tila ba umaasa pa rin na marami siyang makukuhang bagay tulad ng mga bakal, ginto, pilak, binibili, antena remote, repair washing machine. Ngunit tila ba pinagkaitanan ng tadhana at laging bigo ang ating weirdong bida na tila ba kahit anong hirap at pagod ang gawin niya ay wala pa rin siyang makita na bagay na hinahanap niya. Kaya sa kasamaang palad ay sumuko na rin ang ating bida. Saktong-sakto naman na pag-uwi niya ay luto na rin pala at tila ba tuyo na at nagmamantika na ang niluto nilang ulam na adobong napakasarap at hahaluan pa ng kanin na malambot na tag 1 kilo sa 35 na kahit konting ulam lamang ay talaga nga namang mapaparami ka ng kanin at unang subo pa lang talagang high blood ka na kaya tamang putrip na naman ang mga itik at nagputrip na rin ang ating bida na sa kabilang banda ay patuloy pa rin umaasa na sa susunod na kabanata ay marami na siyang makukuha. Ngunit subalit datapwat ngayon ay tamang putrip na lang muna siya ng napakarambot na karne na halos 1 oras mahigit pinakuluan kaya unang subo pa lang ay iyong mararamdaman ang saktong-saktong kunat ng pagkalambot nito. At dahil umabot na ng mahigit 6 na minuto ang nasayang namin sa buhay nyo, kaya hanggang dito na lang muna. Like and share for more nonsense video para sa isa na namang napakawalang kwentang istorya.